Sa Barangay San Roque, Hagonoy, Bulacan naman, tambak na mga basura at walang humpay na baha ang deadly combo na araw-araw na tinitiis ng mga residente tulad ni Andy. Talaga sir, hindi na kami makapamuhay ng normal dito. Yung dating tumatapon namin tubig, papuntang ilog, wala na. Dahil araw-araw nakalubog sa baha, namamanas at kulukulubot na ang mga paa ni Andy. Kaya gustuhin man niyang magsuot ng bota, hindi na raw niya ito magawa. Kasi pagka sinuot yun, magka-irritation naman ng nangyayari sa akin dahil marumi yung tubig. At ang nagpabigat pa sa kanilang alalakanin, ang sangkatutak na basura sa katabing lote. Ang kanilang newfound neighbors, mga uod, langaw at mga daga na happy-happy sa dami ng basura. Ito nga ang basura, inaano na, baka mamaya may mga magkasakit na sa amin. Kaya pag may sugat na yung sariwa, sabi ko huwag kayong lulusong. Mamaya, maleptos kayo rin eh. Ang problema, wala raw kasing truck ng basura na nakakapasok sa kanilang lugar dahil sa matinding baha. Lagi po namin tinatawag sa kanila na kung po pwede hakutin. Ang lagi nilang katuwiran, laging mataas ang tubig, baha. Hindi raw yung truck daw nila, hindi po pwede, masisira. Kaya naman ang panawagan din ni na Kapitan. Paano na ba kami? Iwanan na lang ba ninyo kaming ganito? Magtitiis na lang ba kami na yung basura namin, bahala na kami? Alam naman nila yung responsibilidad nila. Sa katunayan, mayroon namang ipinagawang dike sa lugar noong 2023. Bahagi raw ito ng isang flood control project na nagkakalaga ng mahigit 190 million pesos. Minsang nagpaunlak ng panayaman dating Assistant District Engineer ng Bulacan, DPWH, First District Engineering Office na si JP Mendoza. Sounds and looks familiar ba? Itong project na ito na aming kinundak, ang proyekto pong ito ay kung makikita nyo, ang bayan ng Hagonoy ay isa sa mga lumulubog na lugar. Kaya aming minarapat na lagyan ito ng mga dike o flood control project na sinasabi. Sa pag-inspeksyon ng engineers ng DPWH noon kasama ang resibo, nakita ang rason kung bakit hirap bumaba ang tubig. Ang ilan daw kasing drainage sa lugar, barado. Ang isa pa sa nating kailangang isaayos, magkaroon ng drainage system dito sa area na to. Kasi kung inyong makikita po sir, para siyang isla. Sana makipag-coordinate din sila sa local government. 3 araw matapos bisitahin ng resibo, unti-unti nang sinimulan ng paghahakot ng basura sa lote. Nagpapasalamat din po ako sa team ng resibo. Nagawan niyo po ng agarang tulong. Makalipas ang mahigit 1 taon, muli naming binalikan ang Barangay San Roque. Maluwag na raw na nakakahinga ang mga residente at kaunti na lamang ang natitirang basura sa kanilang lugar. Malaki pagbabago namin kasi nga po tuwing kada linggo 3 beses po inahakutan ng basura. Medyo presko ni hangin na mapasok sa kabayan. Pero ang baka hindi pa rin daw humuhupa. Sana matugunan na rin nga namin paralan. Talaga pong sa hirap sa mga bata, apakalaki ng tubig pag high tide po. Minsan kinakancel po yung pagpasok. Ang mga residente umaasa na balang araw masosolusyonan na rin ang tubig na hindi na mawala-wala sa kanilang lugar. Dapat talaga gawin na yun para wala nang bahang dadaanan puntang bayan. Number 1 po, yung magkaroon pa kami ng dike, paikot. Nasa ganoon po, hindi po kami talaga totally nalulubog ng high tide. Para naman sa mga dike na inilagay sa Barangay San Roque, aminado ang ahensya na hindi raw ito pinag-aralan ng gusto noon. Existent yung project. May mga revised plan po siya. Isa pang naging root cause ng ating problema sa baha is walang proper planning. Walang master plan, walang feasibility. So pag-upo po natin, in the first 3 months, nirequest natin ng pondo. Ang pondo lang po na nirequest natin dyan is 200 million to conduct the feasibility of whole Bulacan First DO. At kapag na-formulate na po yun, may tamang siyensya na, may tamang pag-aaral na, hindi na hawsyaw yung mga proyekto. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel